Huling litrato. Ako si Mario, 39 na taong gulang. Gusto ko lang ikwento sa inyo ang aking karanasan sa buhay may asawa. Sa edad kong 17 nakilala ko si Myrna. 15 taong gulang siya noon. Naligawan ko siya at sinagot naman niya ako. Hanggang umabot sa 5 taon ang aming relasyon bilang magkasintahan. Nang pabuntis ko siya, ay pinanagutan ko naman kahit pa nga ayaw ng mga magulang namin. Wala kaming magawa dahil andyan na ang mga bata. Nagpakasal kami at bumukod ng sariling tirahan. Tumira kami sa Palawan, malayo kung saan kami talagang nakatira noon. Inisip kasi namin na bilang nagsisimula pa lang kami, marapat lang na malayo sa ingay at pangingialam ng aming mga kamag-anak at magulang. Nagkaroon kami ng 4 na anak. Nung una, masaya kami sa paninirahan doon. Masabi mo ngang payapa at masagana. Ngunit isang araw, hiningi ng pagkakataong bumalik kami sa aming kinalalakihang syudad sa Maynila. Dahil inilipat ako ng trabaho ng aking boss, wala kaming magawa sapagkat kung tatangi kami ay magugutom ang aking pamilya. Masaya ko. Nakita ko naman ang mga kababata at mga kaibigan ko. Kung kaya't kada walang pasok ay lagi kaming nagiinuman. Minsan naman ay nagbabasketball o nanonood ng mga sugalan. Natuto na din akong magtago ng pera kay Mrs. Kasi inisip ko yung pagsugal ko at panglibre sa mga barkada ko. Lagi akong inaaway ng Mrs. ko. Sa isip ko nga ang kapal ng mukha niya. Halos 5 araw ako nagtatrabaho para may makain sila tapos Sabado-Linggo lang pahinga ko, di pa niya ako mapagbigyan. Ang sabi niya pa sa akin, okay lang naman daw na lumabas ako pero bigyan ko din naman daw sila ng oras ng mga anak namin pag day off ko. Pero di ako napatinag. Sino siya para kontrolin ako? Asawa ko lang naman siya. Isang Sabado, niyaya niya akong mamasyal. Ipasyal daw namin ang mga anak namin. Sumama naman ako para wag lang niya akong daldalan. Pero nagmamadali akong umuwi para makasama ko ang mga barkada ko. Kasi ilalaban ni Paring Alan ang manok niya. Nang mga sumunod na Sabado ay lagi niya akong niyaya na mamasyal. Minsan, ang gusto niya ay kaming dalawa lang daw. Nagalit ako kay Myrna. Inisip kong masyado siyang papansin at nagmamagaling. Alam niyang kada Sabado at Linggo ay oras ko sa mga barkada ko. Ang sabi niya ay hindi niya din ako mayaya ng Lunes hanggang Biyernes dahil may pasok sa eskwela ang mga anak namin. Nagalit ako sa kanya at nauwi pa sa sakitan ang away namin. Galit na galit ako sa ginawa niya. Ang gusto niya ata ay magtitigan kami ng buong maghapon at magkasama. Nakakasawa din naman yun pero pagkasama ko ang mga barkada ko, di ako nagsasawa. Enjoy kasi ako pag sila ang kasama. Mas masarap makipag-inuman hanggang gabi o minsan nga'y umaga pa. Basta ang alam ko, nabibigyan ko siya ng pera pagkain. Okay na yun. Tapos na obligasyon ko sa kanila. Isang linggo kaming hindi nagkibuan mula ng away na iyon. Minsan tinatanong kami ng mga anak namin pero di na lang ako kumikibo. Mula din ng away naming iyon ay hindi na niya ako ulit niyaya pa. Hindi na din niya ako inaaway pag aalis ako ng umaga at uuwi ng gabing-gabi kada Sabado at Linggo. Nagtataka man, hinayaan ko lang. Mabuti nga iyon mas maigi pa. Pero isang Sabado ng tanghali, lumapit siya sa akin. Nakapostura at mabango. Naisip ko ang ganda ng asawa ko. Niyakap niya ako ng mahigpit at hinalikan sa noo. Nagulat ako sapagkat hindi niya iyon ginagawa. Sabi niya sa akin, Mar, mag-picture naman tayo. Nagugulat man ako'y pinagbigyan ko ang gusto niya.
Inilabas niya ang kamera sa bulsa. Sabi pa nga niya, akbayan ko daw siya para sweet, at ginawa ko naman. Sabay sabi niya sa akin, Mar, magsimba naman tayo bukas. Napatigil ako at medyo nainis na naman. Heto na naman siya, nagdidemand na naman. Hindi pwede. Libing ni pareng Oscar bukas. Di pwedeng mawala ako doon. Sabi ko. Ngunit tahimik lang siya, tumalikod sa akin at naglakad palayo at umalis na ako. Dumating ang linggo, maaga akong gumising para sa libing. Nakikita ko pa siyang nagluluto para sa tanghalian. Nagmamadali akong umalis para maabutan ko pa ang sugalan doon bago ang libing. Ngunit hinabol ako ni Myrna at sinabing magsisimba kami ng mga bata ngayon. Hindi ka ba talaga sasama? Dire-diretso akong umalis. Ni hindi sinagot ang tanong niya. Ni hindi ko siya nilingon. Natapos ang libing, nagkaroon ng kunting inuman dahil birthday ng asawa nun, isa pa naming kumpare. Tama, birthday. Naalala ko, birthday din pala ngayon ng aking asawa. Kaya pala niya ako niyayang magsimba ngayon dahil noon nasa Palawan kami, kada may magbe-birthday sa amin mag-anak ay nagsisimba kami pagkatapos ay namamasyal o naglalakad-lakad. Dali-dali akong umuwi ng bahay. Ngunit wala pa akong nadatnan doon. Naidlip muna ako sandali at nagising ng hating gabi dahil kumalam ang aking sikmura. Wala pa din ang mag-ina ko. Saan pa kaya nagpunta yun? Nagalit ako dahil mga alauna na wala pa. Walang pagkain sa bahay at nagugutom ako. Sa inis ko'y lumabas ako para bumili ng makakain. May tumatawag sa likuran ko. Mario! Mario! Oh! Boyet! Humahangos ka. Bakit? Ano yun? Sabi ko. Yung mag-iina mo, itinakbo sa ospital kanina. Na hit and run daw. Bilisan mo yung panganay mo daw. Dead on the spot na. Pero yung tatlo at asawa mo, sinusubukan pang i-revive. Ani ni Boyet. Natulala ako at hindi ako makakilos. Tinampik lang ako ni Boyet. Dali-dali akong pumunta sa ospital, ngunit hindi ko na naabutang buhay ang aking mag-ina. Wala akong ibang nagawa kundi umiyak na lang. Bakit? Bakit sila kinuha sa akin? Ngayon ko naisip na kung sinamahan ko sila, hindi siguro mangyayari sa kanila to. Bakit ganun? Ang bilis ng mga pangyayari. Ngayon wala na akong uuwi ang mga anak at asawa. Wala na akong kasabay kumain. Wala nang maghahanap ng atensyon ko. Wala nang maglalambing sa akin at magsasabing, Papa, pengen ng piso. Ang laki ng pagsisisi ko ngayon. Hindi ko man lang sila nagawang ipasyal o i-date man lang ang asawa ko gaya ng gusto niya. Hindi ko man lang sila nasamahan magsimba dahil birthday ni Myrna. Nawalan ako ng gana mabuhay dahil sila pala talaga ang buhay ko. Sila ang dahilan kung ba't ako nagpapakapagod magtrabaho. Nasa uli talaga ang pagsisisi, kaya't habang kasama nyo pa ang mga mahal nyo, pahalagahan nyo sila. Maging mabait kayo sa kanila, maging maalaga at pagtuunan at bigyan ng oras dahil di nyo alam kung kailan sila kukunin ng Diyos sa inyo. Hindi lang pala pera ang mahalaga kundi oras at atensyon dahil di pala talaga kayo habang buhay magkakasama. Naisip ko, kaya siguro sila kinuha ay para pagsisihan ko ang mga kasalanan ko. Para malaman ko ang mga mali ko, pero bakit ganun? Hindi man lang ako binigyan ng pagkakataon para itama ko yun. Ang sakit-sakit nang nangyari. Ngayon, nakapiit ako ngayon dito sa City Jail sa kasong hindi ko naman ginawa. Ako ang itinurong pumatay sa isang Bombay. Ipinagkanulo ako ng aking barkada. Barkada na mas pinili kong bigyan ng oras noon para sa pamilya ko. Barkada na mas
pinahalagahan ko kesa sa mga anak ko. Barkada na mas pinakisamahan ko kesa sa asawa ko. Ilang taon na din akong walang dalaw dito. Nung una, nangako ang mga barkada kong dadalaw sila at tutulungan ako sa kaso. Pero lahat ng yon di nangyari. Nawala silang parang bula lahat. Naisip ko, kung andito si Myrna, hindi niya ako hahayaan na magugutom dito. Ilalaban niya ang kaso ko. Hindi ako mag-iisa ng ganito. Pero wala na siya. Ito na ang kapalaran ko. Ang mabulok at mamatay na mag-isa sa 4 na sulok ng kulungan ito. Miss na miss ko na kayo, Myrna. Kayo ng mga anak natin. Patawarin mo ako sa mga nagawa ko at sa mga hindi ko nagawa. Mahal na mahal ko kayo. Mga anak, patawarin niyo si Papa ha. At Myrna, patawarin mo ako. Happy birthday nga pala sa iyo. At ito, hawak ko ang huling litrato natin. Naalala mo? Yung sabi mong mag-picture tayo? Lagi ko tong tinitignan. Miss na kita, Myrna. Sa lahat, sana may napulot kayong aral sa buhay mag-asawa ito. Sana hanggat may oras pa kayong magbago at maitama ang mga mali ninyo ay magawa pa ninyo hanggat may pagkakataon pa kayo. Bigyan nyo ng oras ang pamilya nyo dahil ang barkada, andyan lang yan. Basta may pera ka at iayain mo sila ay dadating yan. Huwag nyo na sana hintayin pang mahuli ang lahat ang barkada. Andyan lang kapag may pera ka. Andyan lang kapag malakas ka. Pero kayang-kaya ka ding iwan anumang oras. Pero ang pamilya, sila ang talagang karamay mo sa lahat ng oras. Mapagipit man o meron ka. Maraming salamat sa inyo.